Nagising si Luffy at nakita ang isang raid suit, kaya nais daw itong gamitin ni Chopper. Pero kinuha ito ni Sanji at sinabing itatapon niya ito. Nagmakaawa ang dalawa dahil nais nilang maranasan ang magkaroon ng raid suit ng Germa. Ipinakita ni Nami na may bago na pala siyang alipin na si Zeus. Ngunit naiinis si Sanji dahil may karibal na daw siya sa dalaga. Sinusubukan nila Chopper at Luffy na gamitin ang raid suit pero ayaw gumana. Kaya itatapon na daw ito ni Sanji pero ayaw pa rin pumayag ng dalawa. Nakita ni Carrot na nasa headline ng dyaryo si Luffy dahil ito ang tinutukoy na mastermind sa pagtatangkang patayin si Big Mom. Dahil sa insidente ay naging 330 million ang bounty ni Sanji. Ngunit natuwa pa siya dahil mas malaki na ang bounty niya kay Zoro. Pero nainis siya dahil Vinsmoke ang nilagay na pangalan. Nakarating na rin sa Fishman Island ang balita na sumali na si Jinbei sa Straw Hat. Nais na daw magpunta ni Shirahoshi sa World Meeting upang hindi siya tawaging duwag ni Luffy. At tuluyang kumalat ang balita tungkol sa mga ginawa ni Luffy habang nasa teritoryo ni Big Mom. Naiinis si Akainu sa kanyang nabasa dahil sinabi pa sa artikulo na si Luffy daw ang ikalimang Emperor of the Sea. Samantala si Shanks ay napangiti na lang sa balita. Umiiyak si Luffy dahil nabawasan daw ang bounty niya. Dahil naging 150 million na lang daw ito. Dahil malapit na ang World Leaders Meeting ay pinag-utos ni Akainu na maghigpit ng seguridad. Habang patungo sila King Rico at King Elis Abelio ay naglalaro muna sila ng chess. Nang masayang lumapit si Rebecca pati sila Leo dahil nasa balita daw si Luffy. Ibinalita din ito ni Rebecca kay Viola. Ngunit hindi nila alam na may mga nagmamasid na kidnapper for ransom kung saan may isang prinsesa na silang nakuha. Umatake sila ng torpedo ngunit dumating ang isang lalaki at pinigilan ito kaya hindi ito sumabog sa barko. Nang magpakilala ay si Kobe pala ito na isa ng malakas na Navy captain. Si Helmeppo naman ang tumapos sa submarine. Pinaliwanag ni Kobe na naging target sila ng isang torpedo. Tinalo na ni Helmeppo ang lahat ng mga pirata. At nagpasalamat naman sila Kiros kay Captain Kobe. Pinakita ni Rebecca ang balita tungkol kay Luffy na nangwasak daw umano sa palasyo ni Big Mom at tumalo kay Katakuri. Kaya naiyak na lang si Kobe dahil sa galing ng kaibigan. Kalaunan ay sinabi ni Kobe na sila ang magiging escort ng mga ito patungo sa Navy HQ. Saka tinanong ni Rebecca kung kaibigan nito si Luffy. Pero ayaw umami ni Kobe dahil kalaban nila ang mga pirata. Samantala nagagalit si Kaido nang malaman na si Luffy na naman ang laman ng balita. Si Big Mom naman ay galit na galit kay Morgan dahil sa sinulat nitong natalo daw ang Big Mom Pirates. Patuloy ang pag-iyak ng bida dahil lalong bumaba ang bounty niya. Ngunit nang tignan nito ni Brook ay nakita niyang 1.5 billion pala ang bounty ng kanilang captain na ikinagulat nila. Samantala ang Kingdom of Lelouch ay sinasalakay ng mga pirata. Lumaban ng mga marine ngunit isang atake ng sila ng pirate captain. Saka nagpakilala ito na si Peachbeard, isang pirate group na nasa ilalim ni Emperor Blackbeard. Kagad nitong pinag-utos na patayin ang lahat, kaya sumugod sa bayan ng mga tauhan nito at naghasik ng lagim. Maging ang babaeng may hawak na bote ng gatas ay hindi nila pinatawad. Tapos pilit pa nila itong hinihingian ng pera. Pero sinabi nitong papatayin siya ng hari kapag hindi siya nakabayad ng buwan ng upa. Sa kabila nito ay pilit na kinukuha ng mga pirata ang pambayad nila sa upa kundi ay papatayin nila ang mga ito. Kalaunan ay biglang yumanig. Saka umangat ang lupa at lumabas ang malaking sibat. Mula doon ay lumabas ang isang giant na nakita nilang nakasuot ng miniskirt. Tinanong nito si Peach kung nagagandahan sa kanya. Sagot ng pirata na nakakadiri daw siyang nilalang. Kaya nagalit ang giant at nagsimula silang atakihin ito. Saka tinanong ng babae ang mga tao kung ano ang gagawin nila. Kalaunan ay dumating ang isang nilalang gamit ang jetpack nito. At sinabing meron daw siyang bagong imbensyon. Tapos sa itaas ay nakita ang napakaraming uwak. At patungo ang lahat ng ito sa isang nilalang. Dito ay nakilala nilang ang mga ito pala ay mga commander ng Revolutionary Army. Pinakilalang sila ay sina Commander Morley ng puwersa sa Kanluran, Commander Belo Betty ng puwersa sa Silangan, Commander Lindbergh para sa puwersa sa Timog, at si Commander Carazo para sa puwersa sa Hilaga. Samantala sila Dragon ay nagtungo sa Kamabaka Kingdom dahil doon na pala sila lilipat ng headquarters. At magkakaroon din pala sila ng meeting ng mga commander. Tutok na tutok si Sabo sa balita tungkol kay Luffy. Natuwa din si Ivan nang makita ang achievement ng Straw Hat. Tumawag si Lindbergh kay Sabo dahil meron daw muna silang tatapusin. Natuwa ang mga queer dahil makikita nila ang lahat ng top officers ng Revolutionary Army. Napag-usapan ng grupo na sa darating na World Government Meeting ay magdedeklara na sila ng digmaan sa Celestial Dragon. Samantala si Betty ay pinalakas ang loob ng mga tao para matuto silang lumaban. Kaya kumuha ang mga ito na pamalo para protektahan ang kanilang tirahan. Naramdaman daw ng mga tao ang kakaibang lakas dahil na-inspired sila sa mga sinabi ni Betty.
Giit ni Morley na ito ang kapangyarihan ng Devil Fruit ni Betty. Kaya sa utos ng babae ay matapang na sumugod ang mga tao. Pinagbabaril sila kaya pinrotektahan ni Morley. At pinagbabaril din sila ng cool shooter ni Lindbergh kaya natatalo sila ng mga sibilyan. Si Karaso naman ay inutos sa mga uwak na kunin ang mga espada ng mga ito. Dahil dito ay nagawa nilang manalo sa mga pirata. Pagkatapos ay sinabi ni Betty na kung ibibigay nila sa government si Peach ay makukuha nila ang bounty nito na 52 million. Saka nito iniwan ang calling card niya kung sakaling kailanganin nila ng tulong kaya napaiyak sa kaligayahan ng mga ito. Saka umalis na ang apat para magtungo sa meeting nila. Ipinakita ang bagong Navy Headquarters MacDo sa pamumuno ng Fleet Admiral na si Akaino. Nagagalit ito dahil nagpakita daw doon si Fujitora. Dahil ayaw niya pa rin itong pauwiin hanggat hindi dala ang ulo ni Lalo at Luffy. Tapos tinukso pa siya ng dating Fleet Admiral dahil mahirap daw ang trabaho nito. Nanghihinayang din si Akaino dahil hindi niya pa napatay noon si Luffy dahil pinrotektahan ito ni Ace. Ipinakitang ang dating Navy HQ Marineford ay Branch G1 na lang ngayon. At malapit din ito sa Meriajoy para maprotektahan ng mga Celestial Dragons. Sa ibaba nito ay merong bubble gondola o tinatawag nilang gondola na siyang gamit upang makaakyat sa Red Line. Kalaunan ay dumating ang napakaraming barko ng iba't ibang mga hari at pinuno na dadalo sa conference. Ngunit ang pumukaw sa atensyon ng lahat ay ang mga fishmen mula sa Ryugu Kingdom. Nandoon din si Garp para magbantay. At si Shirahoshi ay naglakas loob na rin na magpakita sa mga taong natuwa sa kagandahan nito. Tapos sinamahan na sila ni Garp. Samantala si Isho ay kumakain ng ramen habang kausap ang bagong admiral. Napag-usapan din nila na may bagong imbensyon daw si Vegapunk. Kaya giit ni Isho na hindi na daw nila kailangan ng 7 Warlord System. Habang naglalakad sila Shirahoshi ay tuwang-tuwa ang mga tao. Gandang-ganda ang mga reporter kaya tuloy ang pagkuha nila ng litrato. Si Morgan ay tuluyan ng nabaliw sa kagandahan nito. Habang naglalakad ay nagpakilala si Stelly na siya daw ang bagong hari ng Goha Kingdom kung saan nanggaling si Garp. Nakilala ni Lindbergh na ito ang adopted brother ni Sabo. Ito pala yung nakakaasar na bata na Sip-Sip. Pinakasalan daw nito yung prinsesa at kalaunan ay nakakapagtakang namatay daw ang hari at prinsipe kaya siya na ang sumunod na hari. Ngunit ang naaalala lang ni Sabo sa Goha Kingdom ay doon sila nagkakilala nila Ace at Luffy kung saan napakarami nilang masasayang alaala ng magkakasama. Kalaunan ay nagtungo si Sabo sa ibaba at dinukot ang isang bantay para sa armor nito. Pinapaluhod ni Stelly si Garp sa kanya. Pero giit ng matanda na nakakairita daw ang mukha nito. Nais lang pala nitong maging Celestial Dragon. Ngunit sinabi ni Garp na mga walang kwenta ang mga ito kaya di siya makapaniwala. Tapos natakot sila nang makita ang napakalaking hari na si Neptune. At mas naging nakakatakot ang mga fishmen dahil colorblind pala si Stelly. Hanggang sa mawala ng malay ang engot. Sumakay na sila sa gondola. Dito ay namangha si Shirahoshi sa liwanag ng araw. Pati na sa malawak na kalangitan kaya ninais niya na rin na manirahan sa lupa. Samantala takot na takot naman si Stelly dahil sa lakas ng hangin. Tapos nakita niya pa sa pader si Morley. Pero pinagkamalan lang siyang baliw ni King Hamburger. Kalaunan ay dumating din ang mga uwak ni Karaso. Kaya natakot ito na baka putukin ang bula kaya inutusan niya ang bantay. At hindi niya alam na ito pala ay si Sabo. Nakarating na rin sa taas ang gondola na sinasakyan nila. Kaya binigyan sila ng mga bagong bula para hindi pumutok. Saka nakita ang mahaba at malawak na hagdan patungo sa pinakamataas at pinakamalaking kontinente kaya napagod si Boy Engot. Saka nagbukas ang pinto patungo sa Holy Land of Marijoy kung saan naninirahan ng Celestial Dragons. Sumakay sila sa isang plataporma at kinontrol ito gamit ang isang baton kaya natakot na naman si Boy Engot. Ngunit nais daw ni Fukaboshi na maglakad na lang dahil napakaganda daw ng lugar. Pero naisip ni Boy Engot na mga bowpoles daw ang mga fishmen para maglakad. Ngunit may napansin pala si Fukaboshi na kakaiba. Dahil sa ilalim may mga alipin pala ang nagpapakilos ng platform. Samantala isang Celestial Dragon ang nakakita at natakam kay Shirahoshi. Pagdating ay binuksan ng malaking gate, at sa loob ng palasyo ay may napakalaking plaza. Nakitang dito pala nagtipon-tipon ng lahat ng mga pinuno sa buong mundo para dumalo sa conference. Ngunit si Shirahoshi ay pinapakilala ng iba't ibang mga hari at reyna sa kani-kanilang mga anak na mga pangit naman. Kaya sinabi ni Shirahoshi na wala siyang type sa mga ito kaya nagalit sila sa prinsesa. Giit ni Ryuboshi namang busted daw siya nang hindi diretsahan para hindi mapahiya ang mga pangit. Nakyutan si Vivi nang makita ang duwende. Pero nagalit si Leo kaya humingi siya ng tawad na agad naman itong tinanggap. Nagpakita daw si Leo sa kanya dahil nalaman niyang kaibigan din ito si Luffy. Lumapit din sa kanya si Rebecca dahil parehong niligtas nila Luffy ang kanilang mga kaharian. Lumapit si Shirahoshi nang marinig na pinag-uusapan nila si Luffy. Ngunit ipinagbili ni Ryuboshi na wag nilang ipaparinig na pinag-uusapan ng isang pirata.
Pero sinabi pa rin ng Mermaid Princess na may utang na loob siya kay Luffy. Dumating din doon si Sai na pinuno ng Haposoy Army. Nagpakita din sa kanya si Leo dahil secret bodyguard daw ito nila Rebecca. Nandoon din si Wapol kasama ang chicks nitong Reyna. Nagagalit si Vivi kaya tinukso-tukso pa siya ng dalawa. Dumating si Dalton na naging hari ng Sakura Kingdom. Kasama si Dr. Kureha na siyang nag-alaga at isa sa nagturo kay Chopper. Giit ni Sai na balak na nilang umalis bilang bodyguard ng Kano Kingdom. At nabalitaan niyang ang iba pang mga kasama ay naghahanda na rin. Maging si Orlumbus ay umalis sa serbisyo sa Standing Kingdom upang tuluyang maging underling ni Luffy. Nagkasundo sila Sai at Leo na magpalakas pa dahil siguradong mas malalakas ang makakalaban ni Luffy sa hinaharap. Samantala sa underwater prison sa Impel Down ay mag-isa lang si Doflamingo sa selda dahil sobrang mapanganib ito. At para na rin hindi nito masabi ang lihim ng Marijoy. Samantala hawak ng isang nilalang ang wanted poster ni Luffy na dinala sa loob ng palasyo. Saka nagtungo ito sa isang malaking straw hat. Dahil nakarating na rin sa wakas sa itaas si Neptune ay naalala niya ang asawang si Otohime. Pagkapasok ni Stelly ay nakita niya ang mga Royal Army at sa taas ng mahabang hagdan ay nandoon ang bakanteng trono. Tinanong ni Stelly kung pwede siyang maupo sa empty throne. Hindi siya pinayagan ng matanda dahil ito ang simbolo ng kasunduan na nagbubuklod sa lahat ng mga bansa. At ang 20 espada ay simbolo ng 20 hari na nagsimula ng world system. Ang empty throne ay simbolo ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng kaharian kasama na ang 5 elders. Ngunit sa kabila ng paliwanag ay naghangad si Boy Engot na makaupo sa trono upang maging hari ng buong mundo. Samantala harap-harapang hinuhuli si Shirahoshi. Dahil hindi totoo na pantay-pantay ang lahat dahil ang Celestial Dragons pa rin ang mas mataas sa kanila. Dahil sa nakakainis na pangyayari ay hindi na nakatiis si Leo, kaya sumugod na rin si Sai. Ngunit pareho silang mabilis na pinigilan ng bodyguard nito na si Lucci. Saka ipinakita ang buong miyembro ng CP0, isang secret organization na direktang nagtatrabaho sa world government. Giit ni Lucci na dapat nilang ibigay sa Celestial Dragons ang anumang naisin ng mga ito. Nais din ni Vivi na ibalik si Shirahoshi. Pero si Neptune mismo ay ayaw na silang madamay pa. Dahil siya daw mismo ang tatapos sa mga ito saka sila babalik sa Atlantis. Napaiyak na lang si Neptune dahil ang pangarap ng kanyang asawa ay hindi matutupad. Pinag-utos ni Boy Uhog na patayin ni Lucci si King Neptune. Ngunit buo ang loob ni King Neptune sa kanyang gagawin, subalit bago ito ay pinalo ng napakalakas si Boy Uhog ng isa pang Celestial Dragon. Saka ito humingi ng tawad at nagpakilala kay King Neptune. Dahil ito pala ang Celestial Dragon na sumugod sa Fishman Island. At sa kabila ng masamang ugali ay iniligtas siya ni Queen Otohime. Dahil daw sa reyna ng Ryugu Kingdom ay naging isa na siyang desenteng tao. Saka pinag-utos na umalis doon ng Cypher Paul. Samantala sa Land of Wano ay umiinom si Kaido. Nang dumating ang tauhan dahil tumawag pala sa kanya si Big Mom para sabihin na patungo sa kanya ang Straw Hat. Giit ni Linlin na wag niya itong gagalawin dahil siya daw ang tatapos kay Luffy. Pero ayaw ni Kaido dahil malaki din ang kasalanan sa kanya ni Luffy sa pagwasak nito sa Smile Factory ni Doflamingo. Kalaunan na ipinakita si Eustace Kid na nabihag pala nito. Sinabi ni Big Mom na hindi pakiusap ang sinabi niya kundi isang babala. Ngunit papatayin daw ni Kaido si Big Mom pag nagtungo ito sa Land of Wano. Samantala naririnig pala sa Navy HQ ang usapan nila. Nagtanong si Kizaru kung pwede niyang hawakan ng kaso. Ngunit nag-iingat din daw si Akaino sa mga samurai doon. Nang malaman ni Garp ang balita ay natawa pa ito. Nagtanong si Vice Admiral Gian kung pababayaan na lang ba nila ito. Kaya napag-usapan nila na labas daw sa usapan ng Wano dahil hindi ito kasali sa conference. Giit ni Hina na alam niyang nakalaban ni Garp noon sila Linlin at Kaido nung kasapi pa sila ng Rocks Pirates. Sagot ni Garp na bago pa dumating si Roger ay sila ang mga pinakamalalakas. Giit ni Garp na wag silang mabahala dahil laging may nangyayari na kakaiba. Samantala may nangyaring hindi inaasahan sa loob ng Pangaea Castle. Dahil nagtungo sa 5 elders si Shanks upang pag-usapan ang tungkol sa isang pirata. Sa labas ay may dumating na mga reinforcement ng Royal Army. Ngunit ang isa pala dito ay si Sobo. Pagpasok ay palihim niyang kinunan ng litrato ang loob ng palasyo. Pumasok siya sa isang silid pero may nakakita sa kanyang bantay. Ngunit mabilis niya lang na tinapos ang Royal Guard. Saka siya tumakbo bago pa malaman na nandoon siya. Gamit ang kapangyarihan ni Mancheri ay gumaling kaagad ang galos ni Shirahoshi. Kaya naging magkakaibigan na ang mga prinsesa. Nagpasalamat din si Neptune sa ginawa ni Asgard. Nagtanong si Leo kung maaari niyang saktan ng ibang Celestial Dragon kung kinakailangan. Pumayag naman si Asgard kung talagang kinakailangan daw ito. Dumating si Pell dahil nag-aalala siya kay Princess Vivi. Giit nitong nakikipag-usap daw ang kanyang ama kay Fujitora, pati na rin kay King Rico ng Dressrosa.
Sa labas ay dumating na rin ang mga uwak, habang si Sobo ay nasa loob pa rin ng palasyo. Ngunit nakita siya ng dalawa kaya tumalon siya sa bintana. Pero ang totoo ay nasa kisame lang pala siya. Saka bumaba at mabilis na tinapos ang dalawa. Sunod ay binutis niya ang isang pader gamit ang lakas. Saka siya tumalon at sumakay sa malaking uwak. Samantala si Queen Connie ng Sorbet Kingdom ay nais magtungo sa loob ng gate. Samantala si Boy Pangit ay umiiyak pa rin dahil sa ginawa sa kanya ni Asgard. Binuksan nila ang gate para makapasok ito habang sa loob ay nag-aabang si Sobo. Dumating ng tatay nito na si Roswald para tignan ang anak. Samantala si Queen Connie ay nakapasok na sa gate. Nagulat si Charlos nang makita na ang sinasakyan ng kanyang ama ay si Bartholomew Kuma. Nag-alala si Sobo dahil dati itong kasapi ng Revolutionary Army. Naiinis din ang binata dahil ginagawa palang libangan ng Celestial Dragon ang pananakit dito. Sa sobrang inis ay nais niyang patayin ang mga ito pero pinigilan siya ni Karaso tapos kinuha sila ni Morley mula sa lupa. Si Queen Connie ay nag-transform dahil siya pala si Jewelry Bunny. At galit na galit din ito sa ginawa nila kay Kuma. Galit na galit din si Sobo dahil sa kanyang nakita. Dahil ito pala talaga ang pakay nilang iligtas mula doon. Giit ni Lindbergh na ginawa nilang example si Kuma upang walang maglakas ng loob na lumaban sa Celestial Dragon. Giit ng kanilang chief na ililigtas nila ito kahit pa ikamatay nila. Umuwi na rin sila Roswald sakay ng mga alipin nito. Kaya sa ilalim ay nagsimulang magplano ang apat. Nais itong mailigtas ni Sobo kahit anong mangyari. Dahil ito ang tumulong sa Straw Hat upang makatakas sila sa mga admiral. Kaya naman nakaligtas ang mga ito at nagkaroon ng pagkakataon na makapagsanay. Dahil dito ay nagkasundo ang apat na gawin ang lahat mailigtas lang si Kuma. Samantala si Luffy ay tuwang-tuwa pa rin dahil napakalaki na ng kanyang bounty. Kalaunan ay dumating ang balita na nagsasabing magsisimula na daw ang conference. Samantala sa palasyo ay pumasok na ang napakaraming mga hari at reyna sa buong mundo. At umupo silang lahat sa napakahabang mesa para sa world meeting. Habang naghihintay ay napag-usapan nila ang laging laman ng balita na si Straw Hat Luffy. Ang chairman para sa conference ngayon ay si King Hamburger kaya natuwa ang mga kasama. At sa bilog na mesa na kinauupuan nila ay magdedebate ang lahat sa magiging desisyon nila sa pamamalakad sa mundo. Samantala pinag-uusapan ng 5 elders ang request ni King Cobra ng Alabasta na magpakita din daw sila sa conference. Giit nilang maituturing din na traidor si Cobra pero wala daw pinagkaiba sila Big Mom at Kaido. Kaya para gawing balanse ulit ang kapangyarihan sa mundo ay kailangan nilang linisin ang mga ito. Dumating na kay Imo ang report na nagsimula na ang conference, saka pinakita ang 3 litrato kung saan winasak nito ang larawan nila Shirahoshi, Luffy at Blackbeard. At hawak din nito ang litrato ni Vivi. Pumasok ang 5 elders sa harapan ng trono at lumuhad kay Imo. Dahil ang totoo ay si Imo pala ang nakaupo sa pinakamataas na trono na sinasabi nilang bakante. Saka tinanong ng mga elder kung sino ang nais ipatumba sa kanila ni Imo.